espasyo, makakasama ho natin PDP Laban Deputy Spokesperson, Attorney, good afternoon. Yes, good afternoon, Ma'am Lourdes. Mabuhay po kayo, lahat ng ugat sa inyong katawan. Kayo, kumusta ho kayo sa mga isyong ito, sir? Kasi sabi ho, may threat sa Senado at yun po yung pinatutungkulan sa 18 bagmen. Ano pong reaction po ninyo? Kung katotohanan niya, saka ng akin, alam niyo po, kung bakit alam ko walang katotohanan. Si Ping Lacson po kasi ang nagsabing may threat may threat daw sa growing unrest ng military bago NBI ang nagsabing may threat. So alam niyo pa lamang sa pinanggalingan ng mga usapin tungkol sa threat, mga walang kwentang mga tao ang nagsasabi. Pero ho, dahil po sa threat na yan, wala pong pasok yung work from home, yung Senado, at matindi po yung security, may naapektuhan ding mga kababayan natin. At bakit ito nadama yung bagmen sa threat? Siyempre po, ayaw nilang magkaroon ng staff doon. Gusto nilang sarado ang Senado sapagkat nalalaman na nila na may 14 pa pong mga dating mga kawani ng ating sandatang lakas na pupunta sana sa Huwebes, bukas po yun, upang mag-testify tungkol dun sa issue ng maleta. Siyempre, lahat po ginagawa nila para pigilin yan. Okay. Sa tingin niyo ho pala, attorney, may kaugnayan yung threat na issue na to sa lalabas pang 14 na dating sundalo. Opo, wala naman pong ibang dahilan kasi yung threat na yan, alam nyo, bakit nanggagaling sa NBI yung informasyon? Diyan ako nagtataka. Kung may threat talaga, meron po sariling security force ang Senado. Yan po ang Office of the Senate Sergeant at Arms. At ang dahilan po kung bakit may sariling security contingent ang Senado ay sapagkat ito po ay independent body and co-equal with the executive. So bakit ang isang ahensya ng ehekutibo ng NBI na nasa ilalim ng DOJ, na nasa ilalim din ng Pangulo, ang nagdidikta kung dapat merong pasok o wala ang Senado? Napakalambot naman ng ni Senator Win Gatchalian kung susunod siya. Anong klaseng liderato meron yun kung hindi ka magtitiwala sa sarili mong osaan na i-validate mo na itong informasyon na to? Oo. Sabi ho rito, possible daw na manggulo. Ito ho ba'y na itimbre or nakausap nyo rin po yung 18 former Marines? Paano pong manggugulo? Secure building po yun. Ng mga pulis o kahit NBI kung kinakailangan doon sa labas, sa labas, huwag sa loob, sapagkat Senado po yan. Napakahina naman po ng nagsasabing sila ang mga leaders ng Senado ngayon kung hindi nila kayang i-secure ang Senado sa mga threats na nagpipigil upang ito ay mag-function normally. Anong klaseng liderato naman yan? Attorney, huli na lamang po, ano pong reaction po ninyo? Tinawag po silang hindi Marines, sila raw po yung mga, sorry for the term, basurero. Alam niyo po, nalulungkot nga po ako dyan sapagkat itong mga Marines na to, karamihan po dyan ay buwis buhay po ang paglilingkod sa ating bayan. At sila naman po ay napag-utusan lamang ng kanilang mga bossing, kumbaga. At sana naman po ay bigyan naman ng galang itong mga Marines na ito sa kanilang paglilingkod sa ating bayan. Alam niyo po, tingnan niyo lang po, sino bang merong pakinabang dyan sa ginagawa niyan? Wala naman pong mapapala ang mga Marines na yan para magbigay ng pahayag kung hindi totoo sapagkat mga makakapangyarihan, mga tao nga po ang kinakalaman nila. Kita niyo, ang kasulukuyang administrasyon kayang magpakulong kahit na sitting senator. Tinatakot si Marcoleta, tinatakot si Joel Villanueva para lamang sila ay makakuha ng majority. Kapagkatapos ikaw ay dating Marine, ikaw ba ilalabas? Will you stick your neck out at alam mong wala ka namang kalaban-laban kung pag-iinitan ka ng gobyerno, kung wala kang layunin kundi para sa taong bayan at ilabas ang katotohanan. So, konting galang naman po. Hindi pa nga ninyo naririnig, ayaw nyo nga pakinggan. Pre-judge na agad ng NBI, pre-judge na ng Blue Ribbon noon ni Senator Ping Lacson. Sana naman tingnan natin bago tayo maghusga. Due process. The law should hear before it condemns. Ano po yung reaction ng mga dating sundalo na sila po'y tinawag na basurero? Hindi ko lang po sila nakakausap sapagkat hindi po naman ako ang abogado nila. Ang abogado nila ay si Attorney Levy Baligon. Pero well, I can just imagine kung gaano kasama ng loob itong mga ito
sapagkat siguro mas matindi pa yan nung sinisi ni Pangulong Aquino, yung mga sa 44 na namatay na sila daw may kasalanan kaya sila namatay. Yan po ang problema ng mga ulalong liderato na yun pang mga taong nagsakripisyo, yun pa ang pinupulaan. Huli na lang po talaga, attorney. Sabi ko, meron daw mga lilipat pa mula po sa grupo ni Senator Cayetano. Naniniwala ho ba kayo doon? Or tinakot lang sila? Hindi lipat sila? Maaari po kasi talagang ginagamit po ang buong makinarya ng ehekutibo. Ang tutak nila sa ombudsman na si Boying Rimulya upang gibitin ang mga kritikong lehitimo ng gobyerno para lamang hindi mailabas itong mali na ito. Para sa kanila, this is a matter of life and death. Hindi naman literal, kundi sapagkat they are fighting for their existence na baka pag nangyari ito, sila ay matanggal sa pwesto o pagkatapos nilang manungkulan sila ay mademanda at makulong. These people should not underestimate our resolve. Sapagkat kung ang pinaglalaban po nila ay sarili nilang kapakanan, kami po ang pinaglalaban po namin kinabukasan ng ating bansa, kinabukasan ng taong bayan, kinabukasan ng aming mga anak, ating lahat, ang mga anak nating lahat. We are more motivated than they na lumaban po. Meron po kayong activity or kasama ho ba kayo sa mga activities nila sa June 12? Kung meron po ay siyempre po makakaasa po tayo na tayo po ay makikisa sa tinig ng taong bayan upang atin pong isigaw itong na pinakamalaking pagnanakaw para sa dito po sa kasaysayan ng ating bayan. Can you imagine? More than 1 trillion pesos ngayon lang po nangyayari ng ganyang pagnanakaw. Attorney, maraming salamat sa oras. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Thank you very much po. God bless. DCXL.